Ito nga palang recipe na 'to bale nga pala ay part pa 'to ng Ramadan. Ito nga pala ay magawa lang ako ng pocket bread para naman sa salata. Hello mga kakabs, ito nga pala yung aking mga ingredients na aking gagamitin sa aking paggagawa. Bale nga pala yung aking ginagamit ay harina yan na hindi yung flour na yung ginagawa talaga pang tinapay. Ito naman ay yung harina na para siyang bulgur yung tinatawag. Ayan nga pala, bali dalawang harina yung aking ginagawa dyan kasi nga brown na brown yung isa naman ay kulay puti. Ayan nga pala, inilagyan ko na rin ang kanyang pampatubo or yung dry ingredients. Ayan nga pala, inilagay ko na yung baking at saka yes, siyempre yung asin at saka asukal. At lagyan din natin ng gatas na powder. Ayan nga lang pala yung una kong ginagawa muna dyan. I-mix-mix ko muna, saka ko ilalagyan ng tubig at paunti-unti lang yung tubig na aking ilalagay para naman ay hindi malabnaw. Ayan nga pala sa aking paggagawa dyan, bali nga pala ay akin muna yan ihalo para naman ay mag-combine naman yung kanyang mixer or yung aking mga ginagawa dyan ng mga pang dry ingredients. Ayan nga pala, inilagyan ko na rin ng tubig, paunti-unti lang yung aking paglalagay dyan para naman yung aking paggawa ay hindi malabnaw, katamtaman lang. Hindi naman as in importante na labnaw siya. Pwede naman din siya sa mixer kung mayroon kayong mixer pero ako mas gusto ko yung hindi ginagamitan ng mixer. Ayan nga pala yung aking ginagawa na ibala nga pala pagkatapos naman ng aking paggawa niyan ay papatubuin ko naman yan. At ang akin nga pala yung gagawin dyan ay tinapay pero yung tinapay nga pala ay piperito ko saka ko lalagyan ng salad sa ilalim or yung pampalaman niya. Ayan nga pala, pagkatapos ko naman ay tatakpan ko muna dyan para naman ay akin i-rest yan ng kalahating oras at nung natapos na nga yan na nga yung kanyang kalalabasan. Ay syempre fast forward na nga yan sa aking paggagawa. Habang naman ako ay nagagawa naman ng tinapay, nagpapainit muna ako ng mantika para naman ay tuloy-tuloy na yung aking pagsasalang. Kailangan kasi pagsalang yan ay binabantayan mo lagi para naman hindi siya masusunog o tingnan mo yung aking pagluluto niyan ay lubong-lubo talaga siya. Kailangan talaga yung mantika niyan ay mainit na mainit. Ayan na nga yung una kong niluluto ay tapos na nga meron pa akong isasalang ulit. Ito na nga yung aking ginagamit or yung aking gagawing pangpalaman sa aking ginagawang tinapay. Meron nga lang pala ako dyan cream at saka yung lettuce at syempre yung itlog at saka yung pipino, yan lang yung aking ginagamit dyan. At syempre yung aking panimpla asin at paminta lang. Hindi na ako nagsukat-sukat pa niyan kung ano yung kanyang mga sukat ng aking mga nilalagay dyan. Basta nasa yun lang yan, kung tansya-tansya mo na lang yan na tamang-tama, hindi naman maalat. Ako naman ay kabisado ko na. At syempre nga naman yung aking panimpla naman dyan ay nilagyan ko lang din siya ng mayonnaise. At yan nga pala yung pangalawa kong salang. Bali nga pala yung iba niyan ay hindi na siya masyadong lubo kasi nga siguro sa sobrang malamig na yung mantika kasi inuop ko na nga yung apoy niyan. Ayan nga pala, tapos na nga pala ako lahat niyan at ito na nga pala yung aking ginagawa ring salad. Ayan nga pala ay wala ng mantika yung patatas kaya nilalagay ko na rin dyan sa aking mini-mix na pang salad. Ayan nga pala, yakin mo na yan ititimplahin bago ko ilalagay sa tinapay na aking ginagawa. Ganyan nga lang pala yung paggawa niya, bali nga pala ibubutasan lang siya at saka naman i-insert na lang yung mga salad na aking ginagawa. Ganyan lang kadaliin yan pero depende pa rin yan kasi pag hindi yan lulubo yung tinapay mo, wala, masasayang yan, kailangan mo nang itatapon yan. Ayan nga pala, tapos na nga pala ako sa aking paggagawa niyan. Ayan nga pala, ilalagay ko na sa kanyang lagayan para naman ay ready na yan para sa kanilang iftar or yung tinatawag dito na breakfast nila. Syempre, yan nga pala yung kanilang kakainin. Marami ang ating mga ginagawa dyan.